Ang daming nagulat din ng mga ano doon, no? When everyone else wants to alam mo na, get in the good graces of the powers that be na sinasabi nila. Ikaw hindi. You chose to be independent-minded and just followed what's in your heart. What triggered you? Anong pinaka driving force mo dyan to not to sign? Boss, alam mo, malaking factor yung kung paano ako pinalaki ng parents ko. Yung prinsipyo ba? Kasi anak mahirap ako, lumaki ako sa bahay kubo. Pumasok ako sa military, sa PNP, naging congressman. Ako talaga, may prinsipyo ako talaga, boss. At hindi ko, ang ano ko talaga, Panginoon lang at taong bayan ang pwedeng gumamit sa akin. At nasubaybayan ko, boss, yung proseso nito, yung investigation. At kung matatandaan mo, nagsimula yan sa sinasabing yung sa pondo, sa confidential funds. Now, ipagpalagay natin, may mali doon sa paggamit ng pondo. Okay? Ang nakikita ko doon, may ibang pamamaraan na kung saan, kung ang interes ng sino man ay protektahan ang pera ng taong bayan, bakit si Vice President Duterte lamang? Meron dyan ang pondo, bilyon-bilyon Gusto ba nilang sabihin na ina-assume nila na itong bilyong-bilyong pondo ng taong bayan ay nagagamit ng iba ng maayos? Ako, hindi naman ako manghuhula, boss. Hindi ako maniniwala. So, my point is, dapat, especially kapag elected official ka, ang titingnan mo yung interes ng taong bayan, hindi yung interes kung saan ka makikinabang. For me, hindi tama. Away politika. So everything is politics like that. Dapat, ang tingnan, interes ng taong bayan. Kung talagang, sabihin natin may mali, by the way, boss, lilinhawi ko sa ating mga kababayan. Nung pulis pa ako, hindi naman ako nakinabang o naging malapit sa Duterte family. Wala. No? Nililinaw ko yan. So, going back, ang tinitingnan ko kung tama yon, kahit 10 pages, pipirmahan ko Pero alam ko, mali Bakit? Hindi interes ng taong bayan ang tinitingnan dun Kaya hindi ako pumirma. Hindi ako namumulitika. Definitely. Alam ko lang na gusto ko, boss, pag may pinirmahan ako, kaya kong panindigan, kaya kong tayan. Ba't ka pumirma? Ayaw ko yun. Hindi ko kaya sagutin Kasi, hindi naman ako makakarating sa Kongreso kung hindi tayo inupo ng taong bayan. Dapat ang loyalty mo sa taong bayan, hindi doon sa ilan lamang. And before na nag-decide ako, in-expect ko na puputulan ako ng pondo. Which, nangyari naman. Nangyari naman. So, meaning after nung talagang yung supposed to be allotment mo as congressman, hindi na Ang isa dyan, particular, yung medical assistant funds para sa ating mga kababayan. May mga humihingi ng tulong sa atin. Anong gagawin ko? Kailangan ng suporta doon sa kanilang medical bills. Paano tayo magagawa? Sabi ko, masakit, gusto mong tumulong, hindi ka makatulong. Inalisan ka ng pondo. O anong magagawa mo? Hindi ko pinagsisisihan yun. Ang importante sa akin, ang loyalty ko sa taong bayan. Isang simpleng linya, pero punong-puno ng katotohanan. Di ako pipirma kung di ko kayang panindigan. Pero bakit ang ibang kongresista halos mapudpud ang ballpen sa kapipirma kahit may bahid ng kasinungalingan at suhol? Mga kababayan, di lang NCAP ang dapat nating pag-usapan. Kasi itong linya ni Colonel Busita, parang warning ito sa buong sistema ng pamahalaan. Pirma para sa ano? Para sa bayan o para sa bayan? Gusto ko, boss, pag may pinirma na, kaya kong panindigan, kaya kong tayan. Ba't ka pumirma? Ayaw ko yun. Hindi ko kaya sagutin.
Sa ilalim ng linya ni Busita, may banta. Kasi alam niya, may mga opisyal na pirma lang ng pirma sa mga budget. Kahit alam nilang may kapalit. Pera, komisyon, kickback. Good boy reward. Ayon sa ilang whistleblowers, ilang kongresista raw ang pinipilit pumirma sa proposed national budget. Hindi dahil napag-aralan nila, kundi dahil may nakalaang gantimpala, 100 milyong piso. At kung hindi ka pipirma, aba, tanggal ka sa committee. Wala kang share, walang pork. Sir, ako mismo nag-abot ng sobre. PEN Charity, may kapalit ang pirma. NSYAP ang topic ni Busita, pero ang mas malalim na punto, pagsunod sa batas, kung ito ba ay makatarungan. Pero sa Kongreso, kahit mali, kahit over budget, basta may pirma, automatic pasa. Ang taong nagpapirma sa kasamaan, kasangkot sa kasamaan. Sabi sa Biblia, woe to those who call evil good and good evil. Isaiah 5:20. Call. Busita might not realize it, but what he said is prophetic. Isang linya ng babala para sa mga leader ng bayan na ang ballpen ginawang sandata ng kasinungalingan. Mga kababayan, kung may takot sa Diyos ang opisyal, hindi siya pipirma ng kasinungalingan. Ngayon ang tanong, ilan sa kanila ang handang panindigan ng pirma nila? Kising bayan, tayo ang mag-audit ng katotohanan. Kung hindi tayo sisigaw, lalalim ang kasinungalingan. Kaya't i-share mo ang video na to. Isa kang bahagi ng liwanag. Hindi lahat ng pumipirma matuwid, pero ang tumatangging pumirma sa kasamaan, bayani. Comment below. Paninindigan hindi pera. Kung naniniwala kang ang pirma ay dapat may dangal,